Umiyak. Umiyak ka. Kita kasi umiyak mo. Nandito lang ako. Nandito lang ako palagi sa tabi. Ang dami na natin pinagdaanan. Ayun pa ba sa suga? Ayun, shoutout po mga kalingap. Dito po ulit tayo para magbigay ng kaunting reaction sa part 65 ng EDSI. At sisimulan po natin yun dun sa pag-uusap nila ni Kalingap Edu. At ito po ay yung dun sa nag-opening ang Ilingyansya. Pero di na po natin re-reactionan yun kasi didiretso na po tayo doon sa pag-uusap ng dalawa. Doon sa masinsinang pag-uusap ni Kalingap Edu at ni Beyonce. Teka po, panoorin na po natin. Sila din na ako. Kaya sila, nandito pa rin ako kahit anong sabihin nila. Ayun, ganyan po katiwala si Beyonce kay Kalingap Edu. Dahil siguro na napalapit na talaga sa kanya si Kalingap Edu at kilalang kilala na niya si Kalingap Eds. Diretso po tayo. Salamat. Kaya ito lang masasabi ko sa kaya iyo Kalingap Edu. Sa sunod, mag-ingat at huwag hayaan na mawala ang tiwala ni Beyonce sa iyo. Diba? Basta ano ba may problema? Ano mo? Ako yung kausapin mo. Yun. Kung may problema daw si Kalingap Edu, yung mga ganyan-ganyan, si Beyonce na ang kausapin. Huwag nang kausapin pa kung sino-sino at direct na kay Baby Beyonce. Ang galing mag-isip talaga ng 17 years old na to, no? Parang hindi 17 years old lang siya. At kapansin-pansin talaga yung mga mata ni Beyonce, no, na habang nagsasalita siya, talagang nakatitig kay Kalingap Edu. At ganun din pag nagsasalita si Kalingap Edu, titig na titig pa rin siya. Talagang pinapakinggan niya yung mga paliwanag o mga sinasabi ni Kalingap Edu. Yung laging busy kaya hindi ako naman mas magawain ka. Okay lang kayo. Ilan naman
Nailan ko naman. Kasi ano, di rin naman ako palaging nandyan. Siya na pala. Wala eh. Kaya, alam mo naman na ano yung pala. Masaya lahat ng alas. Ayun, yun pa ang isa. Pumapasok si Biancy. Tapos alam natin na panganay siya. Siyempre, pagdating sa bahay niyan, busy din yan sa pag-aasikaso sa mga kapatid o kaya sa pagtulong sa nanay niya. 'Di ba? Kaya minsan hindi siya mahagilap ni Kalinga Pedro kasi nga busy sa mga gawain. Okay lang po. Selos ko na kahit kasi. Naintindihan ko naman. Alam mo, Kalinga Peds, kahit hindi sabihin ni Biancy na nagsiselos siya. Siyempre, nagselos yan. Kasi ikaw ba naman ang ang hinahangaan mo may kasamang iba sa concert tapos hindi ka pa ata nagpaalam, di ba? Siyempre, kahit konti, magsiselos yan. Hindi naman yan bato para wala talagang maramdaman nagselos. Ayan na po, nagiging emotional na dyan si Kalinga Pedro. Tapos, todo support lang naman si Biancy, todo pakalma kay Kalinga Pedro. Yan, tuluyan na po siyang naluha dyan sa tagpong yun. Kaya yun na yung mga Ayaw ko naman. Napakagaling mag-comfort ng isang tao si Biancy, ano? Ngayon lang ako nakakita ng isang 17 years old na ganyan umunawa sa isang kaibigan. Kahit mahirap siyempre, wala naman gagawin ko. Yung may aso na, dito tayo sa social media eh. Kaya guys, sabi ko, laging may advice, sabi mo, nakahigit sa akin. Ano na lang tayo, masanay. Ay na tayo binibintang. Natibayaan na gano'n. Kaya nga di naman ako kasi alam ko lang yung ginagawa ko eh. Kaya marami na lang po. Wala sa akin. At sobrang seryoso na dyan ni Kalinga Pedro sa tagpong yan. Tapos si Biancy naman, nakatitig lang sa kanya, nakikinig kung anong mga sasabihin niya. Grabe ano. Diyan na maiiyak talaga si Kalinga Pedro. Yun. Naluha na talaga po dyan si Kalinga Pedro sa tagpong yan. Grabe.
Yun. Tulad nung sinabi ni Biancy na yun, parang sinisigurado niya na hindi niya iiwan si Kalinga Pedro. Kasi sabi niya, andito lagi ako sa tabi mo. Ibig sabihin, hindi niya susukuan si Kalinga Pedro. Paglalaban niya to. Kaya sana, paglaban din ni Kalinga Pedro si Biancy. Huwag niyang bibigyan ng anumang sakit ng ulo o problema o dapat nga ni pagsilusin, hindi niya gagawin dyan kay Biancy. Dami na natin pinagdaanan. Ngayon pa ba sa sulat? Birthday ka naman eh. Ayos talaga tayo. Wala mo na masyadong isip. Dapat ang birthday mo, ano? Mas okay ka. Hindi na. Mag-uwiyak ko. At saka at biniro na ni Biancy para medyo ngumiti naman si Kalinga Pedro. At magbe-birthday na nga naman, dapat mas pogi si Kalinga Pedro sa birthday niya, di ba? Magaling mag-comfort talaga si Biancy. Wala kayo. Alam niyo mga kaibigan, maluhaluhan na rin dyan si Biancy Warrico, di ba? Parang pinipigilan lang niya. Kasi awang-awa siya kay Kalinga Pedro. Halos yakapin na nga niya ito, gusto niya nang yakapin. Kung wala sigurong camera, baka niyakap na ni Biancy si Kalinga Pedro para may comfort ng maayos. Yun. Ano yung mga problema mo? Ako yung hindi. Umiyak ko ka. Umiyak ka. Ayaw sila ako sa akin. Ayun. Yun pa ang isang sinabi ni Biancy na tumatak sa utak ko. Yung hayaan mo sila. Ako ang mas nakakakilala sa iyo, 'di ba? Kaya malaki ang tiwala ni Biancy kay Kalinga Pedro. Wala na lang. Nakikita ko parang naging ate si Biancy Dian na may alagang tutoy, di ba? Parang siyang naging matured kaysa kay Kalinga Pedro na inaalagaan niya. Ayun, humingi na ng pasensya si Kalinga Pedro. Yan naman ang kagandahan kay Kalinga Pedro na parang sa paghingi niya ng pasensya, parang natanggap na niya na nagkamali siya. Nagkulang siya kay Biancy sa nangyaring yan, di ba? Sana naman sa susunod mag-ingat na talaga siya o kaya magpaalam siya kay Biancy, di ba? Diretso po natin. Ayun, hanggang doon na lamang po ang ating pagre-reaction. At masasabi ko lang, okay na po sila. Wala nang issue. Para sa akin, nabura na dyan sa part 65 na yan.
At ang payo ko kay Kalingap Eds, sana kung may susunod pa man na ganyan, mag-ingat na. At saka always sabi kay Biancy, kung hindi man ito makakasama, at least alam niya na may pupuntahan ka ng ganyang okasyon or ano. Ayun. At bago po tayo magtapos, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. At ang K-Boys, Kalingap Edu, Dr. Lab, Kalingap Dan at Kalingap Tata. Ayun po. Ito po, Roselski TV po. Bye-bye.